kung kayo po'y ready na, kung kayo po'y handa na, let us pray for God's guidance sa ating pong magiging mensahe ngayong umagang ito. Short and simple message, but I believe blessing po and a good reminder para sa ating pong lahat. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we're so thankful today. Thank you for your goodness, your greatness. Thank you for your grace. Thank you for loving us, and thank you for blessing us. And this morning, Lord, I am here to really proclaim your greatness, your goodness, and please guide me, O Lord. Thank you for all the viewers. Nawa Panginoon, patuloy silang makigalak sa amin, sa kabutihan mo po, sa pagpapala mo po, at gawin mo pong matagumpay ang aming celebration po ngayon. Umaasa po kami, O Diyos, na ikaw pong mapaparangalan, magliligtas ka po ng mga mahalagang kaluluwa, mag-i-encourage ka po ng maraming mga manggagawa. Lubos na nagtitiwala kami sa iyo, aming Panginoon. And again, I would like to dedicate this edition, always, Panginoon, sa iyo po at sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so this morning, I would just like to share at least one or two verses from Psalm chapter 48. Kung kayo po'y pamilyar sa Psalm chapter 48, ang ganda po ng sinabi po ng salita ng Diyos sa talatang ito, verses 1 and 2 lamang po. Psalm chapter 48, verses 1 and 2. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ngayon po, sa celebration po ng aming anniversary, I would just like to proclaim the name of the Lord and exalt the name of the Lord, because undeniably, God is really great and wonderful. Ang sabi po ng talata natin dito po sa Book of Psalm, and I know na ito po ay dapat maging puso ng bawat mananampalataya, because undeniably, it is very true that God is great. Great is the Lord and greatly to be praised. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ngayon, proclaim the glory and the greatness of the Lord. Proclaim the glory and the greatness of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, no one can deny that our God is glorious, that our God is great. He is glorious and great in His person, kung sino po siya. If you will study the Word of God, and if you will just realize kung sino po ang Diyos, mga kapatid, we will surely behold, and believe that our God indeed is glorious. A glorious God, mga kapatid. Siya po ang ating Panginoon. He is glorious and He is great. That is exactly what the text said, mga kapatid. God is great. Great is the Lord and greatly to be praised. So He is great. He is glorious in His person. He is glorious. He is great in His power. Amen? Yes, mga kapatid. Makikita niyo po na ang Diyos natin, hindi lang po siya great, hindi lang po siya glorious sa kanyang person, but also in power. Diba? Also in power. Sa kanya pong kapangyarihan. At yan po yung ilang mga bibigyang pansin po natin, mga kapatid. And I am very sure na walang Kristiyano na tuwid ang isip na sasalungat sa mga sinasabi ko po sa inyo. Okay? Our God is glorious and great in His person, in His power, and in His praise. Okay? Sa Kanya pong persona, sa Kanya pong kapangyarihan, at sa Kanya pong kapurihan. He is glorious and great in His praise, mga kapatid. Kaya nga, napakaganda po to fill the heart of the psalmist. Great is the Lord, and greatly to be praised. Diba? Ito po ay dakilang bagay na pinapupurihan mo ang Panginoon, na dinadakila mo ang Panginoon, pinasasalamatan mo ang Panginoon, because God indeed is greatly to be praised. Amen? If you are agree, please type Amen. Kung kayo po ay sang-ayon that God is greatly to be praised,
because I am here this morning to proclaim His glory, to proclaim His greatness, at iyan po ang sinesentrohan ng ating pag-aaral. At kung kayo po maaaring sa usapang kaalaman, karanasan, mga kapatid, at katunayan, ito po ay inyong sinasang-ayunan, please type amen and say, praise be to our God. Praise the Lord. He is really great. He is really wonderful. He is really glorious. The glorious and the great God that we have. Amen? What a blessing it is for us to realize that, to always realize that our God is great and glorious. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa usapan po ng pagiging malwalhati at pagiging dakila ng ating Panginoon. Our God is glorious and great. Maliwanag po, in His person, in His power, and His praise. At dito po tayo ngayon, sumesentro sa Kanyang persona, kung sino siya, sa Kanyang kapangyarihan, yung kakayahan at magagawa niya, at sa Kanyang kapurihan, yung karapat-dapat na para sa Kanya. Amen? Yes, God is glorious and great. Number one, let us consider the truth that God is glorious and great in His mighty works. Mighty works. Yung mga talagang makapangyarihang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Especially members of Living Water Baptist Church. Kung tayo po ay magre-rehearse at magre-recall, if we will just remember what the Lord already did in our lives from the very beginning, ng usapang Kristyanismo, ng usapang ministeryo, when the Lord started the ministry of Living Water Baptist Church. Sino pa ang makatatanggi sa Kanyang mighty works? Diba? Kung paano ang Diyos ay kumilo sa mahimala at napakadakilang gawa, mga kapatid. Napakaraming manifestation ng masasabi nating mighty works of God sa buhay ng individual na Kristiyano. Kahit hindi kayo member ng Living Water Baptist Church, you cannot deny that. No one can deny that. The mighty works of God, mga kapatid, personally, individually, and as church, ministerially, in all aspect ng ating pumbuhay, you cannot deny the mighty works of God. Diba? Yung mga may karamdamang pinagaling niya, yung mga buhay na binago niya, yung mga pamilya na binuo niya, mga kapatid, yung direksyon na itinuwid po niya. We cannot deny the fact that God is really glorious. God is really great in His mighty works. How God is working in our lives. Yung kagilagilalas, yung kahanga-hanga na talagang mga gawa ng Panginoon, mga dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Kahapon nagpe-fellowship po kami because we want our speaker to feel that we are very happy that he is already with us. And this is actually an answered prayer for me because Dr. Arnold Garcia is a good partner in the ministry. Yes, yung kanyang dedication, how he devoted his time, his life, kung ang pag-uusapan po ministry, nagkapanagpo po kami, mga kapatid. And I can say mga kapatid na talagang yung pong pagtatagpo po namin ay ginamit na kaparaanan po ng Panginoon para po nang sa gayon, yung mga ministries po, particularly sa Italy. And I'm very happy because yung naging pagtatagpo namin, talagang ministry ang amin pong pinagtagpuan, mga kapatid. And I can say that to the many ministries, particularly in Europe, very instrumental po ang ating pong speaker. Kaya naman talagang nagkaroon ako ng longing na sa special day po natin, sa anniversary po ng church natin, maimbitahan po siya. And church, I am telling you, this is, very true, mga kapatid. Guaranteed po ito that God will surely bless our celebration. Okay? Kaya naman po kahapon, nung nagpe-fellowship po kami, isang bahagi po ng pag-uusap natin ay kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Pastor Poy. Gamitin nating example si Pastor Poy. Kasi po very noticeable na talagang he tried his best na kahit nagtuturo po yan, pinuntahan po kami to fellowship with the speaker, and then doon po, nagkaroon kami ng sharing time. You know, that is actually good. Every time na nag-uusap tayo, isa sa magandang pag-uusap natin
yung kapahayagan po ng tinatawag nating kadakilaan po ng Panginoon. 'Di ba? Kung gaano kadakila ang Diyos sa mga buhay-buhay po natin. Marami po ako na-share kay Doc Garcia about doon sa mighty works of God in the lives of the members of the church. But because Pastor Poy is with us, so medyo na-sentro po kami doon, napag-usapan po kung paano siya nagpasimula, kung saan sila, gamitin ko yung word, na dinampot ng Panginoon. Opo, hindi ng puliso, dinampot ng Panginoon. Kasi nagpasimula po siya doon sa mga takatak sa jeep, di po ba? Yung papunas-punas ng salamin po sa jeep. Ito po talagang true to life, mga kapatid. And then, yung naging journey po ng pamilya nila, ang Aguilar family. Kaya nga, alam niyo po, I am very sure na ang Aguilar family, talagang very thankful yan sa Panginoon. Kaya dapat yung mga anak niyan, si Jenlyn, si Jenner, si Ma'am Millet, yung buong pamilya nila. Because may isip na rin po yung mga bata kung paano po ang journey po nila sa spiritual life. Napakabait ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. I can say, sila lang po ang pinili ko kasi sa sharing kahapon kami magkakasama. Pero ang dami pong members ng Living Water, even ng mga churches na alam natin na talagang kung paano gumawa ang Panginoon from nothing, from scratch, from humble beginning, how the Lord elevated their lives and how the Lord promoted them and blessed them. Napakaganda, mga kapatid. And you know what? Nag-uusap kami kasi siya po'y gumawa ng kalendaryo para po sa mga a-attend po mamaya. Meron po siyang kalendar at ang nagpaganda po doon sa kalendaryo, hindi po yung petsa. Kinuha po yung picture ko, mga kapatid. Siyempre, pag nakikita niyo yung picture ko, maalala niyo po ako na ipanalangin po, di po ba? So, mga kapatid, kidding aside, sila po'y nag-workout na magbigay ng calendar. And then, napag-usapan po yung kung paanong sa kanilang printing mismo ginawa yung calendar, kung paano naging author siya ng book, ng college, particularly yung Filipino subject po, tapos kung paanong sa spiritual life, siya po'y naging very useful, ginamit ng Panginoon, pinromote ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, yung buong pamilya nila, talagang dapat lang grateful sa Diyos. Yung kumbaga mahihiya ka na hindi ka magtapat sa napakatapat na Diyos. Mahihiya ka na hindi mo luwalhatiin ang napakadakilang Panginoon. So, just try to imagine how the Lord promoted them and blessed them in their lives. Isa sila sa example. Marami pa po, mauubos ang oras natin. Pag senior ko po, yung napakaraming, kumbaga sa Hebrews chapter 11, yung mga God's Hall of Fame, yung mga men and women of faith. Sa Romans chapter 16, yung mga pinasasalamatan ni Apostol Pablo. Yung mga kapatid, ako po, kung magpapasalamat ako, ang dami po. Ang dami pong mga masasabi nating pasasalamatan ko dahil grabe po ang Panginoon kung paano po gumawang makapangyarihan sa buhay po, hindi lamang ng Aguilar family, kundi ng bawat isa po sa atin. Kaya, wag po tayong maging unreasonable, mga kapatid. Hindi po deserve ng Diyos yung kawalan natin ng katapatan. Hindi po deserve ng Diyos yung ating katamlayan. Hindi po deserve ng Diyos ang ating pagtalikod. Hindi deserve ng Diyos yung ating pong pagtalikod. Ang deserve po ng Diyos, pasasalamat, papuri at pagbibigay kadakilaan sa Kanya. Kaya nga, heto po ako, kahit wala naman tayo dapat Sunday, pero nagsishare po ako sa inyo, proclaim the glory and the greatness of God. Why? Because no one can deny that. No one can deny that our God is glorious, that our God is great, that He is really a merciful God, and that is the reason why you and I should always thank the Lord, because undeniably, He is really great. He is really wonderful. Pag pinag-usapan pa po natin ang buhay, ng kung paano pinromote ng Panginoon, paano tayo inangat ng Diyos, mga kapatid. Dati hindi naman natin talaga problema ang parking. Kahit wala tayong parking, hindi problema yan. Wala naman po tayong ipapark. Kahit sa material na aspeto ng buhay, pansinin niyo po kung paano nagbe-bless ang Panginoon. Tama po ba ako, mga kapatid? Totoo po ba ako sa sinasabi ko sa inyo that our God is glorious, that our God is great in His mighty works? Yung bang nakapagtataka, sabi ko nga, medyo hindi lang po magiging maganda kung gamitin kong example ang sarili ko. Pero I am completely nothing without God in my life. I am totally nothing. And now, how God is using me, that is actually a revelation and a manifestation
an obvious manifestation of the great mighty works of God, of the mighty works of God. The same thing with you, I believe. Diba? Sa ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi natin maikakailayan the mighty works of God. So, He is glorious, He is mighty in He is glorious and great in His mighty works. And also in His majestic wonders. Diba? Yung bang maringal na pagiging kamangha-mangha. Ayan. Hindi po ba? Mga kinakanta po, yung mga Christian composers, ano po ang mga title na Amazing Grace. How great thou art. Diba? O Lord, how majestic is thy name. Mga kapatid, ang Diyos po ay napaka-maringal, napaka-kahanga-hanga, napaka-kagilalas, mga kapatid, kamangha-mangha. Kanina nag-uusap tayo about His mighty works. Now, mas mataas na antas po ito, mga kapatid. Mas mataas na antas po ito. Yung bang idea ng mga kahanga-hanga, kagilagilalas, at yung kataas-taasan, yung karangal-rangalang pangalan ng Panginoon. No, bakit ko po sinasabi ito? For all of us to realize na ang ating pong dapat maging Christian services, yung ating performance, mga kapatid, ibagay naman natin sa maringal na Diyos. Diba? Hindi po bagay na sasamba ka sa Diyos na kung ano-anong gayak mo. Kaya yung mga kumukontra po sa tamang pananamit sa pagsamba, hindi ko maintindihan kung ano ang tingin nila sa sinasamba nila. Minsan nga, umaten ka lang sa party ng tao, pinipilit mong magpakaayos ng isusuot. Tapos sa usapang sa Diyos, katitisuran sa iyo pag sinasabing maayos ang suot. Hindi naman sinasabing kailangan bago Hindi naman kinakailangan mamahalin Hindi naman po yun ang tinuturo natin. Hindi tayo nagtuturo na ang ating pagsamba dapat mamahaling damit. Hindi po natin ituturo na dapat bagong-bago ang damit. Ang iniaayos natin at ang tinuturo natin, maayos na kagayakan, maayos na kasuotan. Tama po ba? Pag pupunta ka sa church, dapat ma-distinguish. Dapat talagang ma-recognize na sa church ka pupunta. Hindi sa palengke. Hindi sa club, hindi sa playground. Mga kapatid, siyempre po, dapat malaman kung saan tayo pupunta. Bakit? Sapagkat dapat makita ng tao, hindi para sa pagpapaimbabaw, kundi para sa pagpapaalala sa mga tao na may Diyos na dapat sinasamba. Because great is the Lord and greatly to be praised. His majestic wonders. Mga kapatid, you will surely stand in awe kapag ka namasdan mo ang kalwalhatian ng Panginoon. Kaya for me, yung pong mga grupo ngayon, na sila pang naglalagay sa utak ng mga tao, hindi mahalaga sa Diyos ang isusuot mo, hindi mahalaga sa Diyos ang panglabas na anyo mo. Saan nyo nakita sa Bible na hindi mahalaga sa Diyos ang panglabas na anyo? Yung ginagamit yung talata, diniin lang po na ang Diyos, ang basis niya, puso. Pero hindi niya sinabing walang kwenta sa kanya yung panglabas. Kasi nga po, pinapansin din ng Diyos maging ang panglabas na anyo natin. Yung pong itsura po ni Cain, nung nakita ng Diyos, sabi ng Panginoon sa kanya, ba't ganyan pagmumukha mo? Diba? Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen outward? Diba? Panglabas po yun, mga kapatid. Bakit po ipinaturo niya at isinulat po ni Apostol Pablo that let your women learn to adorn themselves in modest apparel. If God is not after, and if God is not really looking on the outward appearance of of men, bakit po itinuturo pa yan? Pati nga sa buhok, di po ba? Tinuruan po ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Korinto. Kaya kasinungalingan po, nasasabihin natin hindi po after ang Diyos at hindi concern ng Diyos sa kung ano ang anyo mo. Ang mahalaga sa Diyos, puso mo. Kahit na nga po patulan natin na talagang ang mahalaga, puso. Ang tanong, yung pusong maayos, di magiging maayos na panglabas. Amen? Alam nga namang ang ganda ng puso mo, masama lalabas sa bibig mo. Alam nga namang ang ganda ng puso mo, hindi maayos ang magiging gayak mo. Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko lang pong i-point out dito, because our God is glorious and great. Let us, mga kapatid, medyo may kadisentihan naman na kapag sasamba tayo sa Kanya, ipadama naman natin na talagang pagsamba
ang ating gagawin at talagang ipadama natin kung gaano kataas ang tingin natin sa sasambahin po natin. I hope na naging klaro po yan sa bawat isa. Opo, hindi dapat inuuna ang kung ano-anong bagay. Diyos muna. Hindi po pwede po na ang Diyos ilalagay mo sa least consideration mo. Maling-mali po yun, mga kapatid. Diba? Yung kahanga-hangang Diyos, yung kataas-taasang Diyos, di po ba? That is exactly the expression na dapat natin ibigay. O Diyos na kataas-taasan, o Diyos na kabanal-banalan, o aming marilag at dakila at marangal na Diyos. Yun po, mga kapatid. Diba? Siya po'y kahanga-hanga at siya'y kataas-taasan. Kaya mali na siya'y kahuli-hulihan sa buhay natin. Diba? Mali po ang mababang pagtingin po natin sa Kanya. Higit sa ano pa mang gagawin natin, ang pagsamba sa Diyos, ang pagkilala sa Diyos, ang pagpupuri sa Diyos, ang pagluwalhati sa Diyos, ang higit na mahalaga. Kaya kung Kristiyano po tayo, natuwid ang ating isipan, mga kapatid, hindi mo hahayaan na magiging mababa ang tingin sa Diyos dahil mas may minahalaga ka kaysa sa Kanya. If you really believe that God is the most important person in your life, then prove it. Patunayan po natin yan. Bago ang kahit sino paman, bago ang kahit ano paman, Diyos, ang kataas-taasang Diyos, ang dakilang Diyos, ang karilagan ng Diyos ang dapat makita po sa atin. Kaya ito pong mensaheng ito, saway po ito sa mga miyembro na sinasabi nyo, Diyos ang sasambahin po natin, tapos lagi tayong late na umaatin ng church. Sasabihin natin, Diyos ang sasambahin natin, tapos ang katwiran natin kahit ano na lang. Diba? Kahit ano na lang sa pagkanta, kahit ano na lang sa paglilingkod, kahit papano na lang sa pagbibigay. Ganun po ba? Hindi umaakma Alangan po sa Diyos yan. Mga kapatid, mga minamahal, God is glorious and great in His mighty works, in His majestic wonders, in His majesty. Diba? Majesty, worship His majesty. Diba? Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Diba? Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Diba? Nakita nyo? Mapapakanta kayo kahit ganito boses mo. Just to proclaim the greatness, the glory of God, mga kapatid. And then, pangatlo po, God is glorious and great in His merciful ways. In His merciful ways. So, una po, sa Kanyang mighty works. Okay? Majestic or majestic wonders. And then merciful ways. Sa Psalm chapter 8, meron pong in-emphasize ang psalmist. Diba? Pansinin niyo po yung verse 1. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. How excellent is thy name in all the earth. Ang Psalm chapter 8, kaya ako nagustuhan, parang opening and closing ng chapter, emphasizing the excellence of God. The excellency. Kaya sa Kanya bagay yung His excellency. Di po ba? Sa Diyos po bagay yan. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. And then, nagpasimula po yung psalmist na sinabi po niya, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars. Tapos sa verse 4 sabi niya, what is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. So tingnan niyo po yung expression na yon. What is man? Sino ka ba? Sino ba ako? Sino po ba tayo para lingapin, pansinin ng kataas-taasan, ng kabanal-banalan, ng kadaki-dakila ang Diyos? Pero yun ang totoo. Pinansin po niya tayo. Nilingap po niya tayo.
Pinahalagahan po niya tayo. Iniwan po niya ang luwalhati ng langit. Iniwan niya ang luwalhati ng pagka-Diyos, mga kapatid. Hinubad po niya ito. Nagpakasakit, nagpakahirap. Para ako at ikaw na hindi karapat-dapat. Para ako at ikaw na karapat-dapat sa kapahamakan ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi po ni Apostle Paul kay Titus, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Kaya ako ligtas sa awa ng Diyos. Hindi sa bait ko, hindi sa buti ko, hindi sa anumang bahagi sa buhay ko. Kaya ka ligtas, hindi dahil mabait ka, hindi dahil sa mabuti ka, kundi maawain ang Diyos. Mercy ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo saved. And you know what? Kung gaano natin binibigyan ng emphasis ang grace sa ating pong pag-aaral ng Biblia, the same weight na dapat ibigay natin sa mercy. Dahil ang grace ay ang kabilang panig nito, mercy. Dahil ang mercy, hindi mo dinanas yung dapat mong danasin. Impyerno dapat mong danasin, impyerno dapat kong danasin, hindi ko dinanas dahil sa awa ng Diyos. Mga kapatid, langit, hindi ako karapat-dapat, hindi ka karapat-dapat, grasya na tayo po ay pinapaging dapat ng Diyos. Kaya the same weight. Grace and mercy, the same weight. Yan ang masasabi nating kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Habag niya, awa niya. And it is exactly what Jeremiah expressed. Nung sinabi po niyang, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassion, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is their faithfulness. Even until now, di ba? If we will just acknowledge the truth, if not of the mercies of God, consumed na po tayong lahat. Yes, kundi po sa awa ng Diyos, kundi sa habag ng Diyos. Ang dami po natin pinagagagawa sa buhay natin na kundi tayo kahabagan ng Diyos, consumed na po tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, the same weight. Grace and mercy. Kaya wag kang tataas, wag kang tatayog, wag kang yayabang, wag kang magmamapuri, wag kang magiging Panginoon ng sarili mo, na sarili mong gusto ang susundin mo. Kung ikaw ay marunong kumilala sa kataas-taasang Diyos, kung ikaw ay marunong kumilala sa Diyos na mahabagin, kung ikaw ay marunong kumilala, kung tayo po ay kikilala sa Kanya, maaalangan po tayo sa napakaraming bagay na nagagawa po natin. Para ipagpalit siya, diba? Para unahin ang kung ano-anong bagay kaysa Kanya, para sa late na pagpunta mo sa church, para sa panghihinayang sa mga ibibigay at i-offer mo sa Kanya, mahihiya po tayo kung talagang naintindihan po natin how glorious and how great ang ating pong Panginoon. Kaya ganito lang po kaiksi ang akin po na i-share ngayong umagang ito. And again, the reason why the Lord moved me to share this morning, sa kabila ng hindi ito yung normal o yung ating pong regular schedule. It is just a special message to remind everyone and for all of us to recall how great and how good, how glorious is our God. Amen? Yun po ang aking pong naging concern. Again, proclaim the glory and the greatness of God. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God in the beauty of His holiness. Beautiful in His situation, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, okay, the city of the great King. Mga kapatid, siya ang dapat madambana sa buhay ng bawat isa. Yung kanyang person, yung kanyang power, yung kanyang praise, yan po ay talagang masasabi po natin na talagang napakadakila, mga kapatid, napakamalwalhati. And it is but right for us to really proclaim the glorious, the glory and the greatness of God, yung kanyang mighty works, yung kanyang majestic wonders, at yung kanya pong merciful ways. Kaya, yun yung wag natin payagan na hindi natin mapapapurihan at mapapasalamatan po sa Panginoon.